So, sa John chapter 1 verse 1, ang tinatalakay dito ay ang pagka-Diyos ng Panginoong Hesus. Napakalinaw. Tingnan nyo sa John chapter 1 verse 1. Nang pasimula, siya ang berbo at ang berbo ay sumasa Diyos at ang berbo ay Diyos. So dito sa John chapter 1 verse 1, hindi tinalakay muna yung pagkatao ng Panginoong Hesus. Hindi katulad ng tinatawag na Synoptic Gospels. Yung tatlo na Matthew, Mark, Luke, yun, yung aklat ni Mateo, ni Marcos at ni Lucas. Ang tinalakay nila at nag-concentrate sila ay sa pagkatao. Siyempre, nadoon din yung pagka-Diyos ng Panginoong Hesus. Pero hindi gaano nila yung binigyan ng emphasis. Samantalang dito sa aklat ni Juan ay lumipad. Kumbaga, yan yung makikita nyo ngayon sa mga kung i-illustrate natin, tripod. Yan yung mga ginagamit ngayon ng mga naggagamit ng camera, ng cellphone, nagbibideo sila, nagpipicture. Pag sinabing tripod, may tatlong nakatukod sa baba. Yun, nakita nyo yung tripod. Yung pang-apat ay nakaangat. At nadoon, pwede siyang paliparin. Yung camera, kung saan siya nakakarating. Mas malayo ang natatanaw nung camera na nasa tripod. At nasa taas siya. Di ba? Yung tatlo ay nasa baba at nakatukod. Foundation at mayroong nasa taas. Parang pyramid. Yun. So, ganyan na ganyan ang pagkakatulad ng apat na ebanghelyong tinatawag na ito na Mateo, Marcos, Lucas. Yung tatlong yon ay Synoptic Gospel. Tatlong paningin na nakapokus sa pagkatao ng nasa lupa ang Panginoong Hesus. Samantalang itong pang-apat na ito ay nakaangat, lumilipad siya. Itong kay Juan, John chapter 1 verse 1 ay nakaangat na parang lumilipad, parang agila. Kung sa ini-illustrate siya ng banal na kasulatan, ay yan yung apat na kerubin. O di ba? Ang apat na kerubin ay may apat na mukha. Mukhang leon, hari. O di ba? Mukhang leon, hari ng kagubatan. So si Mateo yun, mga lahi ng mga hari. Sinimulan niya ang genealogy ng Panginoong Hesus, royal blood, mga hari ng Israel. Nadoon ang lahi ng Panginoong Hesus sa Mateo. Naghahanap ng bagong hari, di ba, ng Israel. So patungkol sa hari ang Mateo. So yun ay leon daw ang picture nyon sa kerubin, pinaka-illustration niya. Samantalang sa Marcos naman daw ay servant ang Panginoon o alipin, katulong, o di ba? Katulad ng ox, baka. So sa kerubin ay may ganun din. May mukhang baka sa kerubin. Apat ang mukha ng kerubin daw kasi sa kalangitan. Nag-illustrate yun ng 4 gospel. Nagsisimbolo. So utusan. Kaya mapapansin nyo sa aklat ng Marcos ay walang genealogy. Kasi ang alipin, walang genealogy yan. Hindi na alam kung sino ang nanay at tatay. Pinagbibili ang mga alipin noon. So, parang nagtatrabaho ngayon na katulong, alangan alamin pa yung nanay at tatay pag nagtatrabaho ng boy o tagahakot, tagabuhat. Wala na yun, hindi mahalaga sa trabaho. Ganon din sa aklat ni Marcos, sa Gospel according to Mark, ay ang Panginoon Kristo ay bumalbag na agad ng trabaho. Walang genealogy, puro milagro agad ang pinaggagawa niya sa first chapter pa lang ng Marcos. Talagang matindi. So, makita nyo rin yung figure o yung iitsurahin, illustration, simbolo ng ox, baka, kasi katulong ang baka noon sa pagtatrabaho sa bukid. Ngayon ay kalabaw. So may pangatlong mukha ang kerubin, ayun yung mukhang tao, at doon papasok si Lucas. Yun, kasi kay Luke ang tinalakay ay ang pagkatao ng Panginoon Kristo. Kaya nung isulat ni Lucas, ang genealogy ay bumabalik kay Adan. Kasi nga, pagkatao ng Panginoon Kristo, yung talaang kanan ay bumabalik kay Adan. Talaang kanan ng pagiging tunay na tao ng Panginoong Hesus. Yun ang Lucas. Ito na, yung pang-apat na sinasabi ko sa inyo. So napakalinaw na yung tatlo na nabanggit ko na Synoptic Gospels, yung tatlong paningin nila ay panglupa.
sa pagkatao ng Panginoong Hesus. Kaya nandoon yung kanyang kapanganakan, nandoon yung mula pagkabata niya. Samantalang dito, yung pang-apat ay lumipad. May pang-apat na mukha ang kirubin, agila. Yan, pang-apat na mukha ng kirubin ay agila, lumilipad. So dito ay umangat ang pananaw, tinatawag na eagle's point of view. O diba? Madalas yan, ginagamit yan sa drone. Yung paningin daw ng agila pag lumilipad ay talagang kita mo yung baba, o mas malawak, yung point of view, yung viewpoint ng agila ay mas malawak kaysa kung nasa baba ka lang. Ginagamit yan sa giyera ng mga unang panahon. Nakikita nila yung taas, kumbaga. So may mga pamamaraan sila dyan. Ganon din naman sa pagsasend ng message, yung mga kalapati, ginagamit rin yon sa pagpapadala ng mga mensahe. Papadala sila. So unang panahon yun. Sa ngayon, drone na, makabago na. Paggagamit ng message, siyempre, mga technology, dyan sa ipapawid, mga frequency ang ginagamit. Ganoon din, eagle's point of view. So dito sa, sa dyan, ay napakalino na hindi pagkatao ang concentration ng buhay ng Panginoon Jesucristo. Yung tatlong aspeto ng pagkatao ng Panginoon Jesucristo, yung pagiging hari niya, kay Mateo, yung pagiging alipin niya, servant, lingkod ng Diyos, sa Marcos, yung pagiging tunay na tao niya, na banal, perpekto, hindi nagkakasala, yun ang sa Lucas. Pero pagdating dito sa aklat ni Juan, yung pagiging Diyos niya. Diba? So napakaganda. So may mga nagsasabi na mga nag-aaral ng Bible, parehas lang daw ang apat na aklat ng four gospel, bakit daw paulit-ulit? Hindi yun paulit-ulit, hindi sila nag-aaral. Para kanyang nagsabi na bakit ang turo sa grade 1 tsaka first year college ay parehas lang. Hindi ka kasi nag-aaral kaya hindi mo alam. Ganon din naman, hindi parehas ang pagtuturo ng apat na Matthew, Mark, Luke, and John. Hindi sila nag-aaral ng Bible, basta dalang makapusngak yung bibig nila. Nakala mo ay marunong, pero habang nagsasalita sila, lumalabas yung kanilang kabubuhan at katangahan. Nare-reveal yung utak nila na walang alam. Kaya pakikinggan mo lang sila. At habang pinakikinggan mo sila, nakakalungkot, malulungkot ka dahil ang yayabang nila wala namang alam. So dito sa John chapter 1 verse 1, makikita natin na napakalinaw, mas malinaw pa ito sa sa diamante, na Diyos ang Panginoong Hesus. Diba? Ano pang lilinaw diyan? Sabi sa John chapter 1 verse 1, nang pasimula siya ang berbo, at ang berbo ay suma sa Diyos, at ang berbo ay Diyos. Sa English, itong nakasulat, in the beginning was the Word. Diba? So, sa pagkukwento, sa pagsisimula, sa pagsisiwalat at pagsasaad ni Juan ng kanyang pagpapaliwanag tungkol sa Panginoon Kristo, sinimulan niya sa lahat ng pinakasimula. Mag-isip ka. Kasi ang tao pa nag-isip, laging magsisimula ka sa simula. Hindi imposibleng mag-isip ka na wala kang sinisimulan. Yan ay logic yan o diba? Sige daw. Mag-isip ka ng wala. Nakapag-isip na ba tayo ng wala? Sabihin natin, oo, nakaisip ako ng madilim, space na walang kalaman. Meron pa rin yun. Hindi yun wala. Hindi yun nothing. Wala lang siya in the sense na relatibo. Pero hindi siya absolutely nothing. Bakit? Kasi may space pa, may dilim, may darkness. So anong wala dun? Meron pa din. Kaya ang tao, hindi pwede siya mag-isip ng walang-wala as in absolutely nothing. Logic yan. Philosophy yan. Tatawag. Mga malalalim na paksa sa philosophy. Ganon din naman. Ang tao ay hindi pwedeng makapag-isip nang hindi siya nagsisimula ng pag-iisip. Wala nga namang nag-iisip kayo, wala nga simulang hindi mo sinimula ng pag-iisip mo. Common sense, diba? Ganon din naman, dito sa John 1:1, sinagad ni Juan lahat ng pagpapaliwanag. Bumalik siya sa pinakasimula ng pwedeng isipin ng tao na maabot ng kanyang kaisipan, na maipapaliwanag at maiintindihan natin kung sino ang Diyos. Isinagad niya na. Kaya dito nagsimula ang simula. Lahat ng pasimula. The beginning of all beginnings. Na wala pa nga yung universe Doon talagang sinagad. Yung Genesis 1:1, pagsabing in the beginning, God created the heaven and the earth. Nagsimula sa pagsasaad sila Adan at si Moises na nagsimula ang lahat sa creation ng Diyos. Hindi, nilagpasan yun ni Juan. Hindi siya nagsimula sa simula ng creation. Bakit? Ang creation, pumasok lang rito sa verse 3. Sa verse 3 lang nagsimula yan.
yung creation, tignan nyo sa verse 3 ng John chapter 1 verse 3. Hindi nasa John chapter 1 verse 1 ang creation, yung paglikha ng mga bagay. Tingnan nyo sa verse 3. John chapter 1 verse 3. Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya. Ito ang Genesis 1:1. Nandyan ang Genesis 1:1. Sa John 1:3, yan pa lang ang Genesis 1:1. Pero bago ang Genesis 1:1, meron pang the beginning na pwedeng maaabot ng isip natin ng kaunti. Doon pumunta sa pagsasaad si Juan. O, nakita nyo na? So ito ang hindi maipaliwanag ng mga kulto ay Muslim ay nako. Daming mapaliwanag, Iglesia ni Cristo, mga kapalpakan, Jehovah Witness, ay nako. Mga kulto. Kung ano mga paliwanag nila na mga sablay na hindi nila maipaliwanag itong salitang in the beginning. Yan yung pinakasagad na beginning na pwedeng abutin ng utak ng tao bago pa ang creation. Sinagad na talaga. Kasi pag mag-iisip ka, magsisimula ka talaga ng pag-iisip. Alam mo, hindi ka magsimula ng pag-iisip. Diba? Kaya nga, word yan eh. Logos, logic. O diba? The word logos. Yan yung pinanggalingan ng salitang logic. Ay talagang pinaka mataas na uri ito ng filosofiya. Ito na. Kung mag-aaral ka ng philosophy, ang pinakamataas na uri, pinaka-perfectong wisdom na makikita natin ay nasa aklat ni Juan. The Gospel according to John. Yan na talaga. Hanggang ngayon pinagtatalunan dito ng mga scholar kung anong meaning nitong tinatawag na John's Prologue. Yung pinakasimulang mga talata. John chapter 1 verse 1 to 18. Yan ang tawag dyan ay John's Prologue. Yung pinakasimula na mga sulatin. Pinagtatalunan yan. Sabi nila, papaano daw si Juan ay isang ano lang daw, karaniwang tao na mga isda, ganyan, ay napakatalino daw, sobra daw genius, na ang tinatalakay na daw ay logic ng mga philosopher daw na hanggang ngayon ay di daw maintindihan. Ayun na nga eh, di ba? Kasi siya ay disipulo ng Panginoong Jesus at ang Holy Spirit ang nagturo sa kanya. Ayun, may genius pa ba? Sa the wisdom of God, sa Panginoong Jesus at sa Holy Spirit, Diyos mismo yun. Wala nang genius doon. Kaya, nang pahayagan through the inspiration, ito si Juan na magsulat, ay talagang lagpas ito sa karaniwang pag-iisip ng tao. Nilagpasan niya ang lahat ng uri ng filosofiya, lahat ng mga karunungan ng tao, lampas sa lahat. Si Solomon nga, alam lang ni Solomon na yan ay under the sun eh, di ba? Yung lahat ng mga bagay ay daw walang kabuluhan sa ilalim ng araw. Pero hindi alam ni Solomon yung mga bagay sa taas ng araw. Yan ang nilipad ni Juan. Matibay ano. Kasi para malaman mo yung taas ng araw, ay nadudoon ka sa third heaven, kasama mo ang Diyos. Sino ang kasama ng Diyos? Nang pasimula, nang wala pang creation, nang wala pang universe. Ang sagot ay nasa John chapter 1 verse 1. O, diba? Kita nyo, durog agad ang mga kulto. Ang mga occult dito, mga cults, durog agad sa John chapter 1 verse 1. Tingnan nyo ha, nang pasimula, siya ang berbo. So, isagad na natin ang logic, ang ating kaisipan, yung pinakasimula ng pinakaisip na pwede natin abutin sa infinity, sa eternity. Magsimula tayo doon, nadudoon na ang berbo, ang Panginoong Jesus, ang word, ang logos, nadudoon na siya. Mas matindi pa nga sa ano eh, di ba? Sa English. Dito sa ano, hindi natin gaano makikita. Parang nagsabay yung simula eh. Tsaka ang verbo eh. Kung titignan natin sa Tagalog, nung pasimula siya ang verbo, hindi natin makikita yung present tense tsaka past tense. Samantalang sa King James Version, sa King James Bible ay malinaw. Lalo, syempre sa Greek, ganun yun eh. Malinaw sa Greek tsaka sa English. Nakalagay dito sa John 1:1, in the beginning was. O, nakita nyo? Nauna pa ang Panginoon Kristo sa the beginning. In the beginning was the Word. O, di ba? Nauna pa siya eh. Nung isagad natin ang lahat ng paliwanag na yung pinaka pwedeng simulan ng pagsusulat ng tao, isagad na natin yung logic ng tao, yung pinakakaduluduluhan sa simula, mas nauna pa doon ang the Word. Kasi was na siya. Mas nauna pa siya doon. Kaya nakalagay dito, in the beginning was the Word. O, nakita nyo? Kaya talagang ito ay lagpas ito sa utak ng tao. Kaya nga ito yung pinagtatalunan. Maraming nakaka-misinterpret nito ng mga kulto na masyado silang pinipervert nila ang Bible. Pero dito napakalinaw ito na talagang sumagad na. As hindi lang yun. So yung pinakasimula ng lahat ng kaisipan na pwedeng ipaliwanag na pag nagsulat ka ay mag-iisip ka talaga, lagpas sa eternity, pupunta ka ng bago pa ang creation, sa eternity ka pupunta. Yung pinaka pwede mong abutin ng utak mo doon
mas nauna pa ron ang Panginoong Hesus, ang the Word, ang salita, ang verbo, the Logos, mas nauna pa. Kaya nga, in the beginning was the Word. Hindi lang yon. Kasi isipin natin, nauna lang siya ron sa pwedeng abutin ng tao. Di ibig sabihin ay, ano lang siya, yung, ano pa rin, may simula pa rin siya. Siyempre, nagpapalusot yung mga kulto eh. Hindi yon eh. Mas inatras pa ni Juan yung pagpapaliwanag dito. Tingnan nyo ha. In the beginning was the Word, hindi pa yon. And the Word was with God. Nakita nyo? Mas matindi na ito. Ibig sabihin, bago ang creation, nadudoon ng eternity, at nadudoon na rin ang Panginoon. Hindi lang yon. Kasabay niya mismo yung Diyos. Ngayon, magtatanong ka ngayon, ibig sabihin, mayroon palang entity, existence, or being, o isang uri ng umiiral na sumasabay sa Diyos. Oo, itong nakalagay. And the Word was with God. Di magtatanong ka ngayon, paano nangyari yun? Iisa lang ang Diyos. Kaya nga may pangatlo na salita eh. And the Word was God. Siya mismo yun. Nakita nyo na? And the Word was God. Walang contradiction. Ngayon, kasi nga, badal na Trinidad. Nang pasimula ay ang verbo, ibig sabihin sa eternity, bago pa ang creation, nag-i-exist na ang Panginoong Hesus, ang the Word, ang Logos. Hindi lang yun. Kasabay niya ang Diyos sa pag-iral. And the Word was with God. Past tense yan, was. Kasabay niya mismo. Hindi siya nahuli sa Diyos, hindi siya nauna sa Diyos, hindi ganun. Kasabay niya mismong umiiral ang Diyos. Ngayon ang tanong ay ganito. Yung isang pangatlong tanong na lang na dapat natin. Kasi ang unang tanong, nadudo na ba ang verbos ng pasimula? Ang the Word? Oh, in the beginning was the Word. Kasama ba ng salita o ng logos ang Diyos? Oh, kasabay niya. Oh, and the Word was with God. Ibig sabihin, magkaiba sila ng persona. Hindi sila iisang persona kasi badal na Trinidad, may tatlong persona. Magkahiwalay sila ng persona. Ang tanong, ay di, ibig sabihin, may bukod na Diyos. Mali. Ang nakalagay dito, sinagot niya, na hindi yan bukod na dalawang Diyos, hindi ganun na tatlo ang Diyos. Hindi, iisang Diyos lang yan, may tatlong persona. And the Word was God. Nakita nyo? Opa, matibay yan, Dito pa lang sa John 1:1 ay durog na durog ang mga kulto. Hindi nila ito maintindihan. Ilagbas na nga ito sa logic. Kaya nga nagtatanong ang mga scholar, bakit sobrang talino daw ni Juan? Mangingisda lang daw yun, talo daw ang mga philosophers. Yun na nga ang nag-reveal nito ay yung wisdom of God mismo, ang Panginoon Kristo na Diyos mismo. Kaya wala nang tatalino pa sa Diyos, di ba? Kaya ito ay hindi na halos maintindihan ito ng mga logician, ng mga philosopher, ng mga intellectual, ng mga genius sa makabagong panahon. Nahihirapan silang paliwanag ito. Hanggang ngayon ay daming mga scholarly technical writings ay talagang mga technical journal na pinagtatatalakay ito. At yun ay pinagbabasa ko lahat. At talagang hirap na hirap silang ipaliwanag ito. Napakalino naman sa Tagalog na Bible. Mas maliwanag pa nga dito sa King James Version, syempre. Kaya dito sa verse 2 ay napakatindi. Ito rin ng pasimulay suma sa Diyos. So inulit the same was in the beginning with God. Kasi iisipin mo, kung ang word ay Diyos and the word was God, isipin mo, ibig sabihin ay hindi isa lang palang persona, hindi. Kinontra ka agad nyo ni Juan. Verse 2, pinalo up, inulit yung verse 1 na pinakasimula. The same, yung sinasabi mong persona na in the beginning ay kasama yan ng Diyos. Hiwala yan sa Diyos yung persona niyan. Hindi yan iisang persona. The same was in the beginning with God. O, di ba? Kasi kung walang explanation yan, bakit niya ulitin? Nabanggit niya ng in the beginning was with and the word was with God. O bakit inulit siya sa verse 2? Kasi nga, kinokontra na ni Juan yung mga kulto sa makabagong panahon, yung mga skeptic, yung mga critic na kukontra ng kanyang sulat. Para magsusulat sila, magpaparasalita sila ng kontra, ay inunahan niya na. Makita niyo kung gaano ka-advance ang wisdom of God na ipinahayag rito kay Juan. Kahit sabihin na natin siya ay karaniwang magsasaka lang o mangisda lang o karaniwang tao lang siya, o syempre siya ay malapit sa Panginoon Kristo. Ito ay lagi nga itong nakikinig sa Panginoon Kristo, malapit na malapit ito. Si Juan, ipinahayag sa kanya ang malalalim na katuruan, yung nasa puso mismo ng Panginoong Hesus. Madalas kasi si Juan na kikinig sa tibok ng puso ng Panginoon Kristo, nasandig siyang gano'n habang nagsasalita. Bata baga. Si Juan bata. Kumbaga ay ganyan ang mga bata. Ay pag nakikinig siya, yung gusto niya pinakikinggan yung puso, minsan ay ganyan ang bata. Ang Panginoon Kristo, ito si Juan noon, nung ang Panginoon Kristo nagpapalig, kabataan pa siya.
Inosenteng-inosente. Walang kamalay-malay ito sa mundo si Juan, at nakikinig lang siya sa Panginoong Kristo. At gusto niyang i-absorb lang lahat ng alam niya na pwedeng maintindihan ng pag-iisip at puso niya sa Panginoong Hesus. Ayun, pinahayagan siya. Nakita nyo? Pinahayagan siya ng mga malalalim na lagpas sa kaisipan at utak ng mga philosopher. Ang mga philosopher noong unang panahon, katulad nila Heraclitus, ng mga Aristotelian logician, nila Plato, nila Socrates. Yung mga philosopher noon, ang alam nila sa logos ay isang impersonal na bagay lang. Abstract concept lang yan. Isang rason lang yan ng universe. Ikinorek sila, itinama sila ni Juan. Sipin nyo, ayon kay Juan, hindi yan impersonal na walang persona na isang konsepto lang yan. Mali. Diyos mismo ang logos. As hindi lang yun. Yun mismo ang lumikha ng lahat ng bagay. Ayon sa verse 3. Kaya dito na tayo sa verse 3. Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya, at alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Nakita nyo? So, napakalayo sa philosopher ng mga pagano. Sa pagano, yung logos ay ano lang yan, tools lang yan. Yan ay impersonal lang yan. Kumbaga, ballpen, nagsusulat ka, nagpe-paint, tools lang yan sa kanila. Hindi. Ang sabi sa paliwanag ni Juan, itinama ni Juan yung mga perverted na konsepto ng pagano, ng mga philosophers. Ayon kay Juan, sa kapahayagan sa kanya ng Panginoon Hesus, yung mismong the logos ay isang persona na kasabay ng Diyos, equal with God. At hindi lang yun, Diyos mismo yun. Nakita niya na? So napakatindi. Talagang ito ay the highest logic of all. Kaya makikita nyo rito sa John chapter 1 verse 3, ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya, at alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Ngayon mag-isip ka ngayon, anong bagay kaya ang pwedeng gawin? Puno, stars, ginawa yan ng logos ng Panginoong Hesus, ng berbo. Ngayon baka isipin nyo, bakit paulit-ulit kung sinasabi na yan ng Panginoong Hesus? Ay, luksuan muna natin ang verse 14 kasi baka isipin nyo, nagsasarili ako ng interpretation. Makikita nyo yan sa verse 14 kung sino yung logos, bago ko ipaliwalag yung verse 3. Yan ang Panginoong Hesus. Tingnan nyo ang verse 14. John 1:14. At nagkatawang tao ang berbo. Ngayon, tapos na ang usapan. Panginoong Hesus Kristo yan, nagkatawang tao ay. At tumahan sa gitna natin, at nakita namin ang kanyang kalulatian ng gaya ng bugtong ng Ama. Panginoong Hesus, napuspos ng biyaya at katotohanan. Sa English, and the word was made flesh. Nagkatawang tao, naayag siya sa laman. And dwelt among us, and we beheld His glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. Malinaw, Panginoon Hesus Kristo ang tinutukoy niyan. Kaya kulang yung paliwanag ng mga philosopher. Sa kanila, ang logic, ang logos, ang rason ng universe ay isang konsepto lang na walang yan, tools lang yan. Pero hindi eh. Mas matindi ang kapahayagan sa kay Juan, mas matindi ang kapahayagan niya, yung wisdom of God, yung logic of God, yung mismong the logos na Diyos mismo, ikalawang persona ng banal na Trinidad. Hindi lang siya isang konsepto na umiira lang siya sa ilusyon ng tao o imagination. Talagang pumasok sa universe dito sa lupa, nagkatawang tao talaga siya at pwedeng hawakan siya ng tao. Kasi nga nagkatawang tao. Di ba? Kaya nakalagay dito sa verse 14, at nagkatawang tao ang berbo. Nakasama nga ni Juan eh. Bago ko paliwanag ng detalyado ang John 1:3, puntahan natin yung isang sulat pa ni Juan, yung tinatawag na 1 John. Ayan, sulat 1, kaya nga John eh. 1 John chapter 1 verse 1. Tingnan muna natin yon. Unang 1. Ikumpara natin ito. Madalas kasi pag pinag-aaralan ang aklat ni Juan, John, ay nakakalimutan nila na maraming sulat ito. Ito ang nagsulat ng 1 John, 2 John, tsaka 3 John. Yan, siyang nagsulat yan, tsaka Book of Revelation. Kaya makikita nyo, pag pinag-aralan nyo yung aklat niyang 5 yan, makikita nyo yung konsepto ng the logos at hindi nagkukontrahan. So punta natin ang 1 John chapter 1 verse 1. Yan, ito na. Sabi rito, parehas ito ng pagkakasalita. Yaong buhat sa pasimula. Diba?
Yaong aming narinig, nagkatawang tao ay, di ba? Nahayag sa laman, narinig nila. Yaong nakita ng aming mga matao, nakita mismo nila, silang eyewitnesses mismo. Talagang direkta nilang nakita, eyewitness sila. Kaya nga nakapagsulat sila ng mga nakikita nilang ginagawa ng Panginoon Kristo, eyewitness sila, sinusulat nila yun. Sabi ng mga patal na mga scholar ngayon, wala daw eyewitnesses. Ano ito sila, yung 12 apostol diyan, eyewitness, ano yung mga bulag? Mga bubo, ang mga scholar, wala daw eyewitness na nagsulat. Mga patal. Ito nga, napakalinaw. Sabi sa 1 John chapter 1 verse 1, sila ay eyewitness. Yaong buhat sa pasimula, yaong aming narinig, narinig nila at kasama nila ay. Nagkatawang tao ang Panginoon Hesus, ang berbo, ang logos. Yaong nakita ng aming mga mata, nakita mismo nila, talagang syak na syak sila na yung naglalakad pala, Diyos Berle yun na nagkatawang tao. Yaong aming namasdan, hindi lang yung nakita lang nila na isang iglap, talagang tinititigan nila, pinakiking kasama nila, namasdan nila ay. Eyewitnesses sila. At nahipo ng aming mga kamay, talagang nahawakan nilang Panginoon Kristo. Hindi siya isang ilusyon na imagination lang na na nag-i-exist sa na mythology lang. Hindi gano'n. Talagang totoo. History. Talagang tatak sa history. Kaya nga may BC and AD time. Nakatatak yan sa history. Tungkol sa salita ng buhay. The word of life. Nakita nyo yung the word? Siya yung logos. May contradiction ba ang John 1:1 tsaka 1 John 1:1? Wala. Ang John 1:1 hanggang verse 14, nakita natin nagkatawang tao. Dito, inisang verse na lang. Ay, nagkatawang tao talaga. Ang the logos, mula sa pasimula ay naduduna siya. Pero nagkatawang tao siya para sa atin. Kahit ang Panginoong Jesucristo, ikalawang persona ng Banal na Trinidad ay napakatayog, napakataas, pinakamataas. Siyempre, Diyos mismo siya. Nagpakumbaba siya. Ayon sa Pilipos 2, na inabot niya tayo. Tayong mga rebuilding tao na puro kontra na lang ang alam, puro pagsuway, puro disobedience ang ginagawa sa Diyos, minumura ang Diyos, kinakalaban ang Diyos, nagre-rebelde laban sa Diyos. Lahat ng yan, ng mga kapalpalan at katangahan ng tao, ay sinolusyonan niya ng Diyos. Siya mismo ay bumaba dito sa lupa at nagpakita siya. Makita niyo? Siya mismo ay gumawa ng milagro. Nagpakain siya sa mga mahihirap, pinakain niya ng mga tinapay, ng isda. Talagang as in, yun ang pinaka-literal na feeding program na ginagaya lang ngayon ng mga charity. Ng mga politicians, ginagaya rin nila yan, na nagpapakain sa mga mahirap. Yung Panginoon Kristo ang gumawa niyan, libo pati, hindi yung mga papapicture ay sa 10 tao lang, 20 tao, tapos papapicture, ay na agad, naka-vlog na agad yun, talagang nasa Facebook, na Instagram, yung mga yung mga kayabangan, mga kayamuan, mga hipokrito na pagtulong, hindi ganun ang pagtulong. Ang Panginoon Kristo ay libo yan na pinakain niya. Paulit-ulit siya nagpapakain ng mga libo-libong tao. Di ba? Na hindi para itanyag ang kanyang pangalan o pasikatin niya yung kanyang pangalan. Tumutulong lang talaga siya sa mahirap. Sinasabihan niya pa nga na huwag niyong sabihin na ano yan, ako ang may gawa niya na sila. Kumbaga inililihim niya nga yun yung mga ginagawa niya na pag at gusto nga siyang gawing hari ng mga agad, literal na hari katulad kay David para kalabanin ang Roman Empire ng pisikalan. Siyempre spiritual muna ang atake ng Panginoon Kristo. Spiritual warfare, kaya pinapalayas niya yung mga masamang espiritu, mga sakit na bunga ng kasalanan ng tao at pagkakasala, mga kagutuman na yan. Sa panahon kasi ng pagkakasala ni Adan ay nagkaganyan na tayo. Nagkaroon na ng poverty, sickness, mga demon possession na yan. Yan ay sinolusyonan ng Panginoon Kristo na siya nasa lupa doon sa mga taong nakasalamuhan niya. At hanggang sa makabagong panahon ay gumagawa ang Panginoon Kristo ng mga personal miracle. Pag sinabi kong personal miracle, yan yung mga pangsarili lang na tayo lang ang nakaka-experience. Hindi natin yan dapat i-public na sabihin na naka-video, ako ay magpapagaling. Hindi ganoon. Yun ay kayabangan yun ng mga exhibition. Hindi ganoon ang Panginoon Kristo na nagyayabang. So pag personal, ayan ay para yan sa ating para tayo lumakas spiritually. Pag tayo nakaka-experience sa mga ganyang bagay na Diyos lang nakakalam at ikaw, at paulit-ulit yan sa ating buhay, ang problema sa tao, dinididma niya ang Diyos, kinalilimutan niya na ang Diyos ang gumawa niyo sa kanya. Iisipin niya, ay ang galing-galing ko sa pagmumotor. Talagang dami kong kasalubong na ilagan ko. Ay ililigtas ka lang ng Diyos. Kahit patanga-tanga ka at mayabang ka, gusto mo ng wakasan buhay mo, ay ililigtas ka pa rin ng Diyos.
milagro yun. O di ba? May mga ganyan ay na nagyayabang pa sila ay tibay ko nang mabunggo ako ay talsik bagay nakabunggo sa akin ay ako si Iron Man. Malay mo may anghel na sa'yo humarang o magyayabang ka na gawa mo lang yun at hindi ang Diyos ang may gawa yun. Di ba yun ay isang uri ng blasphemy na kayabangan na yun. Dahil ang Diyos ay patuloy na tumutulong sa tao. Puro kabutihan ang kanyang ginagawa. God is good nga eh. Kahit tayo ay puro kasamaan at kasalanan ang pinagagawa natin sa mundo, ang Diyos ay patuloy lang tayo yung binibiyayaan ng kanyang pag-ibig. Amazing grace nga ay kahangahangang biyaya ng Panginoong Hesus, ang Panginoong Hesukristo ay patuloy na ibinibigay sa atin. So dito, napakalinaw. Kaya kung babasahin yung 1 John chapter 1 verse 1 hanggang sa patuloy ay makita niyo na inuulit-ulit ni Juan yung talagang eyewitness sila na nakita linawakan nila kasama talaga ng literal, physical ang Panginoong Hesus. So sinong kukontra? Yan ang tanong ko. Tingnan nyo, basahin ko sa inyo ang verse 2. Sa English tayo. Verse 1, 1 John chapter 1 verse 1. That which was from the beginning, which we have heard, which we have seen with our eyes, which we have looked upon, and our hands have handled of the word of life. O, dito na, verse 2. For the life was manifested, and we have seen it. Nakita nyo talagang lulang-lula si Juan. Nakita namin yung buhay na nagkatawang tao. And bear witness. O, ay witness sila. And show unto you that eternal life which was with the Father and was manifested unto us. Yung walang hanggang buhay na kasama ng Diyos mula pasimula, yung the eternal life, the word of life, nagkatawang tao. Ay talagang wala na talagang higit pang katotohanan. Lagpas talaga ito sa philosophy kasi ang philosophy, puro daldal lang sila. Puro konsepto lang na wala naman silang nakikita. Wala naman silang eto, nahawakan nila mismo yung the word, the logic of God, the word of life. Yung ikalawang persona ng Banal na Trinidad ay nakasama mismo nila Juan ng 12 apostles. Kaya paulit talagang habang binabasa ko itong aklat ni Juan na ito ay nararamdaman ko yung kanyang excited talaga siya habang sinusulat yun. Talagang kasi nakita niya nga eh. Di ba tayo ganyan pag nakakita tayo minsan na artista, yung tataglang starstruck, yung parang nasya-shock ka. Gano'n, no? Nung nakaraan, nagpuntang Maynila, nakita ko si Doc Willie Ong, nakita ko rin doon yung mga nag-i-interview sa natural yun sa mga Robinsons Garili, mga ganyan. Natural yun, makikita mo sila doon, makakasama mo sila doon. Pero ako, hindi naman ako na starstruck sa mga ganun, syempre. Kasi karaniwang tao lang naman sila, pero okay lang, hindi ka magpa-picture doon. Pero ibang usapan ito. Talagang Diyos na nagkatawang tao, ay masyasya ka talaga. Marirealize mo, lalo na nagkaroon ng resurrection, ay nako, kala nila karaniwang tao lang pa ni Kristo na banal lang, na katulad ni Moises, nagpaturo-turo lang, nagpapagaling. Hindi ganun eh. Nung mag-resurrection, doon nila nakita na Diyos pala yun. Naliwanagan nga yung kaisipan nila, sabi sa Lucas inopen yung kaisipan nila, yung understanding nila ng Panginoon Kristo para maintindihan nila ang banal na kasulatan. Kasi nga, hindi nila naiintindihan kung sino ba yung si Jesus bilang Mesiyas. Kala nila, perfectong tao lang. Hindi nila alam, yun mismo ay Diyos na nagkatawang tao. Kaya excited sila nung isinusulat nila ito. Si Juan, excited siya, kitang-kita pa ulit-ulit. Sabi niya rito sa verse 2, For the light was manifested, and we have seen it, and bear witness, and show unto you that eternal life. Sabihin, yun mismo yung nagkatawang tao, eternal life yun. Eternal siya, wala siyang simula. Siya eternity mismo, which was with the Father. Kasama mismo siya ng Diyos Ama, and was manifested. Yun mismo, nakasama ng Diyos Ama, na siya mismo yung eternal, siya ang the eternity, ay nagkatawang tao, pumasok sa time. Ay talagang mahirap talaga itong maintindihan, di ba? Paano ang eternity ay papasok sa temporal time? Ay lagpas sa isip. Talagang hindi natin yung maintindihan ng philosophy. Hindi, lagpas na ito sa karanang kaisipan. Tapos sabi sa verse 3, That which we have seen and heard, declare we unto you. Yung aming nakita, yung aming narinig, ito na yung pinapaliwanag namin sa iyo, sa inyong lahat. O diba? Excited talaga si Juan. That you also may have fellowship with us. Para makasama rin kayo namin. Diba kami ito, apostol? Kayo rin ay maging katulad namin, maging kapatid namin kayo. Makasama namin kayo sa langit. Isipin nyo, good news ito. And truly our fellowship is with the Father and with His Son, Jesus Christ. Sabi niya ni Juan. At totoo ito na nakasama namin siya. At talagang pwede rin kayong makasama namin hanggang sa kalangitan. Nakasama ng Diyos Ama at ng Diyos Anak na si Jesucristo. Yan ang pinaliliwanag ni Juan sa 1 John 1 verse 3. Wala lang talaga ibang good news na pwedeng ikwento ang tao.
Talagang ito na yun. Pinaka the best good news na ito. Yung mismong kwentuhan ka lang na alam mo ba na si BBM ay ganito, ay kaibigan ko, di ba? Yung mga ganun. Yung mga nagbubutog-butog na ganun. Pero pag nakakita ka ng tao na talagang kilala niya, na pwede ka niyang dalhin sa Malacanang, ay ma-excite ka. Papakilala ko sa iyo, bibigyan ka doon ng trabaho sa loob ng Malacanang. Ay, talagang ma-excite ka kung totoo talaga. Kilala mo yung tao na hindi talaga siya nagbubutog, hindi siya budol. Talagang nakita mo talaga, nagkatrabaho talaga siya doon sa loob ng Malacanang. At talagang walang kaduda-duda. Tapos naging kaibigan mo yun? Ay, ma-excite ka. Ito, bakit walang excited rito? Sige daw, tanungin ko kayo. Bakit walang na-excite na ito mismo si Juan ay nakasama ng Panginoon Jesus dito sa lupa at tayo ngayon ay niyayaya niya na makapellowship niya? Ay walang na-excite na tao. Pero pag may mga nagyayaya sa inyo dyan ng mga parabodol, ay paniwala kayo, nakilala ko sa ganito, ipapakilala kita. Ay sige, mas excited sila sa ganon. Pero ito ng pinaka ultimate excitement, the best good news of all good news, ito ang pinaka the best na balita sa lahat, na makakasama natin ang Diyos sa langit, ay walang na-excite. Binabaliwala nila itong aklat ni Juan. Nakita nyo yung katangahan at kabubuhan ngayon ng mga tao, na hindi na sila excited sa Diyos, mas excited sila sa laman, sa mga kapalpalan, sa mga kalibugan, sa mga katangahan nila. Diyan yung makikita na ang tao ay makalaman na hindi niya nakilala talaga absolutely ang Diyos. Minumura na nga lang ng mga ateista ang Diyos ay morket mabait ang Diyos ngayon at punong-puno ng biyaya at pag-ibig, alam nilang hindi sila pakikidlatan ng isahan dyan, ay sinasamantala nila ang pagrebelde at hinahamon nila ang Diyos. Sige, kung mayroong Diyos dyan, pakidlatan niya ako, bibigyan ko siya ng 5 minuto. Kasi mga tao naman na patanga-tanga doon sa stage ay nakatingin, hangang-hanga naman doon sa ateista na bubo, na katulad nila, nagpapalakpakan sila, nagsisigawan. Nakita nyo, nagsama-sama ang mga bubo at mga tanga, mga estupido. Nadidito na ang the wisdom of God, karunungan na mismo ng Diyos ang nagkatawang tao para tayo abutin niya at dalhin sa langit. Binabaliwala. Wala, hindi ko, kahit sa mga preacher ngayon, hindi ko nakikita ganito sila ka-excite magturo. Wala akong nararamdaman sa kanila na totoong-totoo sa kanila yung kanilang mga binabasa. Mga patay sila magturo. Ibig sabihin, minsan kaduda-duda na pinaniniwalaan talaga nila yung tinuturo nila. Hindi nila naintindihan yung Bible eh. Parang nakita ko sa akin, ano itong mga nagtuturong ito? Parang patanga-tanga na lang. Hindi nila na ipapaliwanag yung simpleng talata. Ito mga ipinaliliwanag ko sa inyo ay napakakatindi na totoo lang. Hindi ito basta-basta. Kung sa university ay nasa postdoctorate degree na kayo, PhD na kayo, itong mga itinuturo ko ito, ay ito ay hindi ito naiintindihan ng mga nakakalungkot na mga churches ngayon. Oo, maraming Christian talaga dyan, mga pastoral ay Christian, pero puro pang kindergarten ang itinuturo sa kanila. Hindi na sila nakakaangat sa K-12 ng spirituality. Hanggang kinder lang sila. Grade 1, kinder, balik-balik, kinder, grade 1 uli. Wala na, hindi na sila umaasinso sa buhay. Anong mapapala nila sa ganun? Balik-balik lang sila sa IOO, sa abakada. Dito sa banal na kasulatan ay mas maraming treasure na pwede tayong minahin at mapakinabangan. Mga spiritual reality. At yan ay matatagpuan dito, isa na ito, sa aklat ni Juan. Kasi ito ang tao na napakalapit sa Panginoon Kristo, na inosenteng bata ito na nakikinig lang sa tibok ng puso ng Panginoon Kristo. Siyempre, may mga perverted na tao ngayon, mga bakla tumboy na sinesexualize nila ito. Katulad ng pagkakaibigan ni Jonathan at ni David, bakit mag-best friend yung dalawa, bibigyan nila ng perverted na pakahulugan, na makalaman na kapakahulugan dahil sa bakla nga yung mga nag-i-interpret na yun, ay yun talaga ang kanilang nature. Habang nagpapaliwanag sila, doon makikita na wala na silang ka-inosentihan sa utak nila, sinesexualize nila lahat ng nakikita nila at nababasa nila. Ay ano yan, ganito yan, ginagaya nila, nakatulad daw nila yun, na bakla din daw yun. Nakita nyo kung gaano kalala ang virus ng sodomita, ng Sodom at Gomora. Hanggang ngayon pati ang Bible ay pinipervert at binababoy nila. Samantalang dito, inosente. Si Maria Magdalena, binaboy din niya ng mga ngayon, ng mga bakla tumboy, ng mga scholar ngayon, na asawa daw ng Panginoon Kristo, bakit malapit sa Panginoon Kristo. Isipin nyo, bakit malapit lang, binibigyan agad ng malisya. Ganon kababoy ang utak ng tao ngayon. Kati-tiktok yan ay, kasi cellphone yan. Yan napapala nila. Kapapanood ng mga pornography, yan ang napapala nila.
kasasama nila sa mga sodomita, yan ang napapala nila. Na brainwash na sila, na baboy na pati utak at puso nila ng mga tao. Kaya gusto pa nilang pati ang Bibliang perpekto ay babuyin na rin. Samantalang dito kinokondena ang ganyang mga kasamaan. Tapos ipipilit nila na ganun din daw si ganyan-ganyan. Yan lang, katulad ni kung pag-aaralan nyo yun si Mary Magdalene, ay mali na siya ay isang pokpok. Misinterpret yun sa Banal na Kasulat sa pagbabasa ng si Pope Gregory, isang papang nag-misinterpret niya, nagkaroon ng homily. Ginawa niyang isang pokpok lang si ay mayaman yun na babae, si Mary Magdalene. Siya yung inalihan ng 7 demonyo, pero di siya isang pokpok. Siya ay nagkasakit. Siya, biktima siya ng mga masamang espiritu noon. Talagang inalihan siya, kawawa siya. Tapos yung pagkakaalipin sa kanya ng mga demonyo, pinalaya siya ng Panginoon Kristo. Kaya mababasa nyo sa Lucas, mayaman si Maria Magdalena, yung kanyang mga kayamanan ay itinutulong niya sa Panginoon Kristo. Isipin nyo, kaya nakakabili ng pagkain, ganito, kinukupit lang ni Judas yung pera. Pero ito, maraming mga kababaihan na mga pinagaling at mga pinalayas ng masamang espiritu na tumutulong sa Panginoon Kristo. Ng buong puso nila, inosente, walang mali siya. Binibigyan ng mali siya ng mga ng mga makabagong tao na puro kababuyan ng nasa utak, na brainwash siya kasi sila ng kamunduhan kaysa ng Biblia. Kaya kung ako tatanungin, mas magandang ma-brainwash kayo ng banal na kasulatan ng Biblia kaysa ng kamunduhang ito. Sabi rito sa John chapter 1 sa Tagalog, verse 3, ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya. So dito napakalinaw, mag-isip ka ng bagay na pwedeng maisip ng tao, ang Panginoong Jesus ang may gawa niyon. Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya. So all things were made by Him. Nandiyan ang ibon, nandiyan ang stars, nandiyan ang hangin. Alam ka naman, lang yan, nag-evolve lang yan sa kanilang sarili, katulad ng mga pantasya ng mga evolutionista at ng mga sa isip kasi nila, lumabas lang daw yan sa wala. Ayun ay illogical yun. Paano ang wala ay makakalika ng kanyang sarili? Sige daw, tanungin ko kayo. Paano ang nothingness can create all things? Sige daw, sinong palpal ang nag-isip ng ganun? Yung Diyos ang lumikha. Siya ang everything. Siya ay beyond everything, beyond all things ang Diyos, na makapangyarihan, omniscient, omnipresent. Siya ay makapangyarihan, omnipotent. Siya ang manglilika. Merong ultimate cause. Samantalang sa evolusyon, samantalang sa mga Big Bang na yan, samantalang sa mga evolutionista, sa mga scientists kuno, ay mga bubo yan, na mula sa wala ay may sumabog. Anong sumabog sa wala? Sige daw, tanongin ko kayo. Anong sasabog galing sa wala? Wala nga. Mga papal talaga, patal. Bubong-bubo. Paano nagkaroon ng Big Bang kung nothingness? So, sige daw. Kahit sinong bubo ay di papayag ng gano'n na may sasabog sa wala. Hindi katulad yung Diyos na makapangyarihan sa lahat. Siya dilika, galing sa wala. Yun ang pwede. Kasi nandiyon doon yung Diyos na manlilika. Makapangyarihan siya. Talagang kaya niyang palabasin kahit ano doon. Hindi yun magic ha. Talagang as in miracle. Creation. Ex nihilo. Hindi katulad yung sa walang Diyos. So, walang Diyos daw na umiiral. Walang wala daw talaga. Pero may sumabog. Palpal ang mga evolutionista. Yan naman sa bubong-bubo. Kaya pag nagbabasa ko ng mga libro ng mga pagdating sa, hindi ako bilib sa mga okay yung mga pag-aaralan sa medicine na mga scientists, walang problema dyan. Andiyan na yan, ay madali lang yung pag-aaralan, may microscope naman. Pero pagdating sa origin, pag pinasok yan ng scientist, ay nape-pervert na. Kasi yan ay hindi na yan sakop ng science. Sa science kasi to is to believe, yung nakikita mo lang ngayon, yan ang pwede mo ipaliwanag. Di mo na nakikita, makita mo kaya yung simula. Walang makakakita yung Diyos lang, maliban na pahayagan ka, katulad ni Juan. Yun, napahayagan ito si Juan ng simula at napahayagan din siya ng future sa Book of Revelation. Yan, ibang topic yun. Nakita nyo yung matindi yung kapahayagan kay Juan? Siya na inosente na nakikinig ng tibok ng puso ng Panginoong Kristo ay pinahayagan ng lahat ng kaalaman, lagpas sa lahat ng mga marurunong, sa lahat ng mga genius, beyond genius. Ito si Juan, dahil napuntahan niya yung pinakasimula, ipinahayag yun sa kanya, at literal talaga na physical na napuntahan niya ang future. Yan, kaya siya ang tunay na time traveler, si Juan. Yung mga nagtaangkin ngayon sa YouTube, nga sa internet na time traveler daw sila, galing daw sila, mga lang yun, mga hipokrito yun, mga abnormal, abnoy, na walang magawa sa buhay. Ito ang totoo. Si John
talagang ito ang totoong nakarating sa future. Hindi lang yun, napahayagan siya ng eternity. Nakita nyo, kaya kung mag-aaral kayo ng talagang napakagandang pag-aralan, na higit sa lahat, ay ito na. Kaya sabi sa verse 3, all things were made by Him. Lahat ng bagay na pwedeng maisip ng tao, black hole, galaxy, star, soil, yung nasa ilalim ng lupa na yan, yung inner core ng earth, lahat na yan. Sa dagat, karagatan, ocean, Marianas Trench, yung mga ganyan, lahat yan. Antarctica, yung mga lilid, lahat yan, mga tubig, hangin, solid na mga bagay. All things were made by Him. Ang tao ngayon nakikinabang sa creation ng logos, yung pagkakagawa, yung paglikha ng ng Diyos mismo, ng sanlilikha, nag-create siya. Pinakikinabangan ng tao. Paano nakakagawa? Sige, tanongin ko kayo. Paano nakakagawa ng computer? May metal. Nagmimini-mina yan galing sa lupa. Alam nga naman, yung salamin yan, saan galing? Diyan sa buhanginan. Silica na tinatawag. Paano yung silicone yan? Doon din yung galing. Hindi yan galing sa wala. Pinakikinabangan ngayon ng mga technology sa invention, yung nilikha na ng Diyos. Kaya hindi pwedeng magyabang ang mga scientists ngayon na, kung wala kami, ay walang... Itong dapat nilang sabihin, kung wala ang Diyos na naglikha ng mga bagay ito, wala kami magagawa. Yun dapat ang approach, yun ang attitude. Hindi, ang yayabang ngayon ng mga akala mo silang bigawa ng buhangin Akala mo silang bigawa ng metal ng mga elements na nasa earth Ang yayabang ng mga inventor tsaka ng mga science, akala mo sa kaila galing yan Nakikigamit lang sila. Di ba? Sample lang ko kayo, pababawin ko ang illustration. Kunyari, meron kang kapitbahay, humiram sa'yo ng martilyo. Tol, pwedeng pahiram ng martilyo at sige, pinahiram mo. Pwedeng pahiram ng kayuran at makaidaw niya, pinahiram mo. Ganon. Tapos, doon sa mga kakilala niya, pinagyayabang niya, ang ganda ng martilyo ko. Kung wala itong martilyong ito, walang pakinabang yung kapitbahay na yan, wala yan. Nakita niyo yung kamangmangan ng ganong approach? Nakikigamit lang, nagyayabang na. Yan ang mga ngayon, ang mga hipokrito na mga scientists. Sa halip na magpasalamat sa Diyos, buti na lang, may mga Christian inventor, mga scientists. At karamihan sa founder ng science, mga Christian yan. Nasa history yan, lahat. Lahat halos ng mga founder ng science, kung bakit nagkaroon tayo ng makabagong science, ay dahil sa Biblia yan. Mga Kristiyano kasi sila, nag-aaral ng Bible. Ang isang Hindu, yung nag-aaral ng Hinduism na yan, hindi yan mag-iimbento. Illusion sa kanilang bagay, bakit sila mag-iimbento? Wala yung motivation na magagawa ng invention. Kaya ang mga Nobel Prize winner ay mga Protestant, Christian. Pero yung mga Muslim, wala din yan alam. Puro literature lang alam nila, hindi yan nag-iimbento. Ganon din naman ang mga nag-aangkin sila ng invention ng iba. Yung mga kulto, wala yan alam, mga bubo yan, mga mangmang. Ang Kristiyano ang pinaka-genius sa buong mundo. Kaya ko yung patunayan sa history, kaya ko yung patunayan sa archaeology, kaya ko yung patunayan sa lahat ng larangan. Mathematics, science, philosophy. Yung Christian talaga ang pinakamatalino sa lahat. Hindi yan alam. Inililihim yan sa history, tinatago yan sa history. Na mga bubo din na mga nagagawa ng ng mga libro about history ay tinatago nila yan. Kaya dito sa John chapter 1 verse 3 ay napakalinaw, ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya at alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Nakita nyo? Alinman daw sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Kung mag-isip ka ng bagay na ginawa, ultimately speaking, ang Panginoon Jesucristo ang migawa niyan. Bangko. Ang migawa niyan, karpintero. Siya lang ang nag-design, nagdugtong-dugtong, pero hindi siya migawa niyang kahoy na yan, galing yan sa puno. Na yung pinakasidyan ay unang lilikha, yung puno na pinanggalingan yan ay Diyos ang migawa niyan. Sige daw, magbanggit pa kayo, sige. Magbanggit kayo. At ipaliliwanag ko sa inyo na ang Panginoon Jesucristo ang naglikha niyan. Computer, pinaliwanag ko na, cellphone, parehas lang halos sa computer yan. Isa lang din ang pinanggagalingan yan. Diyan lang din yan sa earth, minimina, yung mga materialis niyan para mabuo siya. Mga wire, copper, ang niyan, galing lang din, alam namang nagawa ng galing sa wala ng copper wire. Yung mga minina lang yan. Sige daw, mag-isip kayo ng bagay na hindi ginawa ng logos. Lahat ng bagay na yan ay ginawa yan ng logos ng Panginoong Jesus, ng the Word. Ang tao, tiga-assemble lang, tiga-design, binabago parang garden, hinuhugis-hugisan niya lang yan.
Pero yung itinanim niya, hindi naman siya ang may likha yun. Ang isang gardener, pag nagtanim siya, hindi niya man sasabihin na ako ang may likha nito, ng punong ito, ng mga pusong-pusong. Siya lang ang nag-design. Yung pinaganda niya lang, nagtanim lang siya, pero hindi siyang may likha. Iba ang creation sa designing o sa pag-assemble. Malayo. Nag-assemble ka lang, nag-design ka lang. Katulad yung ang bangkong yan, inassemble lang yan. Naglagari muna, 2x2, so 4 na 2x2, ginawang paa. Galing sa puno. Karpintero ang nagawa. Dinisenyo niya, nilagyan niya ng mga ukit-ukit. Hindi siya ang creation, hindi siya ang nag-create galing sa wala. Yung dating nandiyan na, binago-bago niya lang ng kaunti ang itsurahin. Piri-piri pintura, yung pintura ay galing din naman yun sa pagmimina, sa earth. Galing sa creation din naman yun. So walang may pagmamalaki ang tao. Nakikigamit lang ang tao ng nilikha ng Diyos. Kaya sabi rito sa verse 3, ulitin ko sa inyo, ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya. At alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Di ba? Yung kung wala ang Panginoon Jesucristo, yung pinagmamalaki mo nagawa mo ngayon, wala yan. Kung wala ang Panginoon Jesucristo na naglikha ng bagay na pinanggalingan ng ginawa mo. Nakita nyo? Sabi rito ay sa Tagalog, ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya. At alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Hindi pwedeng mag-exist ang isang bagay na gagawin mo kung wala dyan ang logos. Ginawa lang yan ng logos, kaya lumabas yan. At nakikigamit ka lang. Lalo na itong stars, lalo na yung mga puno na yan, lalo na yung mga hangin. Yung ocean na yan, ay dati pa yan mula at pasimul ang edad niyan, ay binabalik yan na sa panahon pa ni Adan. O diba? Mas lalo yan. Talagang literal as in direct creation yan ng Panginoong Hesus. Ng logos, ng the word. Ito, indirect creation na itong mga bagay-bagay na ito. Kaya ito ay inaabuso ng, itong masama ay inaabuso ng tao yung biyaya sa kanya ng Diyos. Yung parang kapitbahay mo. Pare, pairam daw ng martilyo at magawa lang ako ng ako, bahay-bahayan ko doon. Yung pala, gagamitin sa kasamaan yung martilyo, yung pinagpaguran mo yun kung bakit nagkaroon ka ng martilyo, pinagpaguran mo yung katatrabaho. Tapos, pinairam mo sa kanya, kala mo kung ano lang may gagawin siya. Yung pala, ipangmamasa ka rin niya, ipangnanakaw niya. Yung martilyong yun. O, diba? Pinipervert. So, nasa tao na nanghiram, yung gumamit, yung kasalanan, yung responsibility, nasa kanya. Siya ang gumawa ng kasamaan, siya ang makukulong. Alam naman yung ipakulong pati yung mga hiniraman niya, yung binilihan niya ng pako, yung binilihan niya ng martilyo, ipakulong yung idamay niya sa kasamaan niya. Hindi, yung ang responsible lang, yung direct na gumawa ng kasamaan. Pero yung mga ginagamit niya, na pinipervert niya, ay kasalanan niya rin yun. Pinagagamit niya yun, hindi niya pwedeng isisi yung pagkakasala niya doon sa pinaghiraman niya. Nakita niyo? Halimbawa, nagtrabaho ka, tapos pinasilduhan ka, bumili ka ng baril, sabihin mo, kawasang bigyan ako ng pera sa sweldo ko, ay kaya pinambili ko ng baril, pakulong din yung nagpasildo sa akin. Ay, nako, sinong bubo ang maniniwala sa'yo? Ganun ang ginagawa ng tao ngayon. Gagawa siya ng kalokohan, isisisi niya sa Diyos. Sabihin niya, kasi nga, kaya ako nakagalito, kasi yung Diyos, ay nako, mahaba lang ang kwento. Huwag nating insultuhin ang Diyos. Ang Diyos ay perpekto, napakabanal niya, wala siyang kasalanan na anuman, puro pag-ibig at biyayang binibigay sa atin. Yung tao lang ang nagpe-pervert ng kanyang mga biyaya. Ginagamit niya sa bisyo niya, yung biyaya, ginagamit sa kalokohan niya, sa kamangmangan niya. Sabi sa verse 3, ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya, at alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Basta pinag-i-exist na bagay mula sa creation na yan, Diyos, ang Panginoong Jesucristo ang gumawa niyan. Ultimately speaking. Kung wala ang Panginoong Jesucristo, hindi magagawa yung bagay na yan. Halimbawa, sabihin mo, ay, ang laptop na ito, ay, ako may gawa nito, ako ang nag-create ito. Ay, kung walang, pinanggalingan niya ng metal, ng mga plastic, ng mga sand, ng mga silicone, silica na yan, ay, walang makakagawa niya na factory sa mundo. O, di ba? Imposible makagawa ka ng computer, ng cellphone, ng kung ano man technology yan. Kung walang earth na nilikha. In the beginning, God created the heaven and the earth. Kung walang earth, walang magagawang technology. Kaya anumang bagay na ginawa, ay ginawa lang yan. Dahil nandiyan ang Panginoong Hesus. So ngayon, malinaw na. Hindi na makakapagyabang ngayon ang mga scientists. Nasaan na ang yabang nyo? Nasaan ang yabang nyo, mga philosopher? Nasaan ang mga yabang nyo, mga religious leaders, mga religious founder? Sige, magyabang kayo. At dudurugin ko kayo sa pamamagitan ng banal na kasulatan. Napakalinaw.
na ang dapat lang nating itaas ay ang Panginoong Jesus at tayo ay magpakumbaba. Lamunin natin ang pride natin. Ang Panginoong Kristo lang dapat ang ating i-glorify, ang luwalhatiin. Tayo ay magpakumbaba sapagkat naghihintay tayo ng kanyang biyaya at awa sa araw-araw. Hindi nyo ba napansin? Sa Lord's Prayer na paborito nga ng mga Katoliko yun, hindi lang nila naintindihan. Ang nakalagay dun ay, give us this day our daily bread. O, diba? Ibig sabihin, this day, singular, sa araw lang na ito, bigyan mo kami ng pagkain. Ang point roon, mananalangin ka araw-araw. Kinabukasan, mananalangin ka uli. Panginoon, bigyan nyo po ako ng pagkain. Hindi yung, Panginoon, bigyan nyo pa ako ng pagkain na pang buong isang taon na. Tamad kang manalangin. Katamaran. Tamad ka din magtrabaho, di ka nagtatrabaho araw-araw. Ang point nyon, araw-araw ka magtatrabaho, araw-araw ka kikita, araw-araw ka hihingi ng tulong sa Diyos. Kaya nga, give us this day our daily bread. Araw-araw na pagkain. Ngayon ka nanalangin, sa ngayong araw na ito, bibigyan ka sa araw na ito. Bukas, magtatrabaho ka ulit, kikita ka, hihingi ka ng tulong sa Diyos, nabigyan ka ulit ng pagkain sa araw ng bukas. Ganon, hindi yung ibabaliwalain mo na yung mga susunod na araw. Ayos, magpipray ako, reserve na lahat. Bigyan nyo pa ako ng pagkain sa Lunes, bigyan nyo pa ako sa Martes. Lord's Prayer lang ha, hindi maintindihan yan ng mga ng mga nag-aaral ng Bible. Na doon, ang prayer ay everyday, pero hindi mo uulit-ulitin yung panalangin mo na yun na Lord's Prayer. Sabi ng Panginoon Kristo ay vain repetition yun, bawal pa ulit-ulit. Ang ipapanalangin mo ay yung galing sa puso mo. Halimbawa, malalangin ka ngayon ng magpasalamat ka muna ngayon, may pagkain ka. Kinabukasan, humiling ka uli sa Diyos, magpasalamat ka rin sa Diyos. Pero alam nga parehas ang language na gagamitin mo na wala sa isip mo, para kang robot, naging salita. Bigyan mga pagkain sa araw-araw. Kinabukasan, baka nang bigyan mo sa araw-araw. Yung wala sa puso na nagsinging salita ka, i-try nyo daw yan sa mga kaibigan nyo, na yung salita nyo ngayon, ay yun din ang salitain nyo bukas. Pag pumunta ka sa kaibigan mo, sa BFM sa kaibigan mo, sa mga kaeskwela mo, kung ano pa man yan, kung ano yung sinabi mo ngayon, yun din ang sasabihin mo sa kanya bukas. Hoy, kamusta ka na? Ito, goodbye. Kinabukasan gano'n, hoy, kamusta na? Hello, goodbye. Sapuyugin ka ng kaibigan mo. Iwan ko lang kung di ka matauhan. Yung Diyos pa kaya gaganong-ganunin mo. Na ulit-ulitin mong pakikipag-usap sa kanya. Sige daw. Hindi nyo ba naiisip yan? Ano na ang nangyari sa mga utak nyo? Ano nangyari sa utak ng tao ngayon? At hindi nila nare-realize yung mga ganyang mga bagay. Na brainwash na kasi ng kamunduhan. Na abnormal na ang tao ngayon. Kaya ang Christian ngayon, ang mayroong tinatawag na super consciousness. Tayo na lang ang nakakakita ng tama at mali rito sa totoo lang. Yung mundo, wala na, di nila nakikita ang tama at mali. Puro kalokohan ng mga pinagagagawa nila. Nandiyan na ang mga, ang karumal-dumal. End of the world na ngayon kung tutuusin last days na ngayon. Kasi nga wala na, ang tao hindi na nila alam ang tama at mali. Nandiyan pag mayroong babae na maganda at mayroong lalaki na kakasali na walang itsura ng kaunti, ay grabing basya, kawawa yung at pangit daw, ganito, pinagtatawanan, kawawa. O kaya yung lalaki ay konting may edad lang, yung kabataan ay pero pwedeng makasawa na, kakasali na sila, nasa edad naman, binabash din yung mga ganon. Pero pag may nagpost na dalawang babae tumboy, ay kapuri-purihan, may mga heart, dalawang lalaki kinasal, ay kapuri-purihan, ano nangyari sa mundo? Sige daw, tanungin ko kayo, walang nagbabash mismo kahit isa. Kinasal yung tomboy, dalawa. Kinasal yung bakla, dalawa. Sila. Ay, kapuri, dami nag-heart. Ay, grabe. Kapuri-purihan. Mga bangag ang tao ngayon. Yan ang masasabi ko. Ang binubuli nila, yung lalaki at babae na nasa edad naman at binata at dalagan, tayo din naman ikasal, binubuli nila yun. Pero yung bakla at tomboy, pinupuri nila. Ano nangyari? Sige daw, tanongin ko kayo. Abnoy ang mga tao ngayon. Mga abnormal. Kaya dapat tayo ay ma-brainwash, hindi ng kamunduhan, kundi ng Biblia dapat. Para hindi tayo makisakay sa kamangmanga nila. Huwag nating sakyan yung kamangmanga nila. Tayo ay matalino. Tayo ang pinaka-genius na tao. Tayo lang ang totoong tao rito di ba? Pinaliwanag ko na yun sa inyo. Na 0.66666 ang tao. Kasi siya ay 2/3 lang. 2 divided by 3. Ang buhay lang sa mga karaniwang tao ngayon ay katawan at kaluluwa. Wala man yung espiritu, patay ang spiritual nila, patay sila sa kasalanan. Pero pag naging Christian ka, mabubuhay ang tatlo mong elemento sa katawan, substance.
Para tayong banal at Trinidad ay parang nilikha kasi tayo sa wangis ng Diyos, may pagkakatulad ng kaunti. Ang tunay na tao ay binubuo ng body, soul, and spirit. O, di ba? Tatlo. Ito, katawan mo, ikaw yan. Yung kaluluwa mo, ikaw yun. Yung espiritu mo, ikaw yun. O, di ba? Pero isang tao ka lang. Parang ganun. May pagkakatulad ng kaunti. Kaunti lang ha. Hindi ko sinasabing katulad na katulad. Ang mga unbeliever ay patay ang kanilang espiritu, patay sila sa kasalanan. Binubuhay yan pag nagkaroon ng justification by faith. Pag ikaw ay nasligtas, nabubuhay yun. Kaya kompleto na. Yun. Kaya ang mga ano ngayon, mga unbeliever, 2/3 yan, Homo sapien pero subhuman. Sila ay mas mababa ng kaunti sa buong tao. Pero wag nating apihin sila katulad ng ginagawa ng mga racist. Kamo dapat tulungan natin sila. Kamo dapat evangelize natin sila para maging katulad natin sila na maging bagong tao. New man, new humanity, new Homo sapien, maging bagong uri ng tao. Yan. So yan ang kalagahan ng evangelism. Ang Panginoon Kristo ay ginawa niya lahat dito sa daigdig para iligtas tayo ng kanyang banal dugo doon sa krus. Namatay siya para linisin ang ating mga kasalanan at nag-resurrect siya para mapakita niyang pagtatagumpay niya sa pagliligtas sa atin. Dapat yung good news na yun, yung gospel na yun ay maipahayag rin natin sa mga nakakaawa talaga ng mga unbeliever. Akala kasi nila kumpleto na sila sa buhay nila, pero hindi. Impyerno ang punta nila at kulang na kulang sila. Yun ang dapat nating ipahayag sa kanila. Wag natin silang pagtawanan na ay mga ano kayo, subhuman being kayo, mga ano, dapat alipin namin kayo, kami ay superman kami ang mga true humanity. Mali ang ganung approach. Tayo ay galing din naman tayo sa putik at lusa. Makasalanan tayong katulad nila. Biniyayaan lang tayo ng Panginoong Diyos. We don't deserve the grace which God has given to us. Hindi natin deserve ito sa tulong dahil makasalanan na tayo. But God is good. Napakabuti ng Diyos. Biniyayaan niya tayo. Kaya ganoon din naman yung mga unbeliever na yan. Hindi nila deserve syempre yung biyaya, pero sana maabot sila ng biyaya ng Diyos at mapahayagan natin sila ng gospel. Lahat naman kasi makasalanan, katulad natin. Walang exempted. Hindi ka pwedeng maging hipokrito dyan na perfecto ang buhay mo. Nako, sa payungin ka ng angin. Magyayabang-yabang. Kita nila lahat ng kasulok-sulukan ng pinagagagawa mo kahit sa dilim. Pinanunood ka nila. Sasabihin mo, perfect ako, walang ginagawang kasi, lukuhin mo ang ano mo, sarili mong kamangmangan. Hindi mo maluluko ang mga eyewitnesses na nakatingin sa'yo sa judgment day, ang book of life. Kaya lahat tayo ay nagkakasala. Alam ng Diyos lahat ng iniisip natin, laman ng utak natin, laman ng puso natin. Hindi tayo perfecto. Kaya ang dapat na approach ay ipagpasalamat natin sa Diyos na patuloy niya tayong binubuhay at binibiyayaan. At dapat mabuhay tayo para sa Diyos. Pag bumagsak ka, bangon lang. Hindi katulad nung di ba? Na mga nade-depress ngayon na bumagsak na bigo, nagpakamatay na, mga bubo yun. Dapat ang ginagawa nila ay si Bujisik, ginagaya si Bujisik. Walang kamay, walang paa, nagugulong-gulong lang. Pero pag natumba siya, nabangon, marunong nga maglangoy, marunong nga magbasketball. Paano na niya gawa? Walang kamay, walang paa. Papapanood nyo yan sa YouTube. Ganon ang nagagawa ng Christian. Matindi kahit sa makabagong panahon, mas lalo na sa future, kasi ang ating katawan ay magiging katulad ng Panginoong Jesucristo, glorified body. Tao lang tayo, hindi tayo magiging Diyos, pero yung katawan natin ay magiging superior sa lahat, physical body, at yun ang resurrected body na tinatawag. Biyaya rin yan ng Diyos lahat. So maraming salamat sa biyaya ng Panginoong Jesucristo. Nagkatawang tao siya. Yan ang aral ng John chapter 1 na binabaliwala ng mga kulto na napakagandang katotohanan ito. Napakatindi na dapat ay mapuno tayo ng pagpapasalamat sa Diyos na tayo na makasalanan, korap ay biniyayaan ng Panginoon Kristo. Naawa siya sa atin. Sa pag-ibig ng Diyos Ama sa atin ay pumuntang Panginoon Kristo dito sa lupa upang tayo ay iligtas. Parang kung sa illustration ay ganito, may lumulubog na barko at yung mga tao, ayun na, naglalangoy na sila sa dagat, mamamatay na sila, tulungan niyo kami, wala na, lumubog na yung barko, doon na sila, palutang-lutang na sa dagat. Nako, dumating ang mga pating, ang daming mga pating, lalapain na sila. Yun ang matindi doon ay, pero biglang mayroong good news, may helicopter. Yun. Sa helicopter ay may isang tao doon na talagang nakatingin siya. Binaba niya ang tali. Yung mga tao wala ng lakas, hindi makakit sa tali. Hindi niya na kaya.
So, may mga ganun na ibinababa lang sulbabida para kumapit sila, sinihila patas, may mga ganun. Kasi may mga pating, o wala. Merong isang tao na ang isip ay katulad ng Panginoong Kristo, lumukso mismo siya. At sinagip niya ang mga tao isa-isa pataas doon sa helicopter. Yun ang matinding tagapagligtas. Hindi lang siya nanonood at inaabot niya lang ang tali. Yung iba nga, di nga, wala mismong inabot at tali, ay sige panood lang ay. Oh, hindi ganun ang Panginoong Kristo. Hindi lang niya pinanood. Bumaba mismo siya. Tinasya lahat, hindi lang yon. Siya mismo ang nilapan ng pating para sa atin. Nakita nyo ang sakripisyo? Sa halip na tayo ang mamatay sa impyerno, yung Panginoon Kristo mismo ang namatay sa krus. Diyos sa dagatang tao mamamatay. Kasi lahat ng kasalanan ay napunta sa Kanya at tinubos niya tayo. Nako, sa pelikula siguro kung mapapanood yung ganong ay iyak-iyak kayo, ay grabe, bayaring mo siya. Pero pag pinabasa ang Forgasol, wala lang emosyon. Ano nangyari sa'yo? Sige daw. Emotional ka sa kapalpalan, pero pagdating sa katotohanan, wala kang emosyon. Robot ka? O bubo ka lang talaga, di mo naiintindihan ng Bible? Nakita nyo? Ang dami ngayon nanonood ng K-drama, iyak-iyak. Pero pag binabasa nilang Bible, walang emosyon. Hindi nila naramdaman yung sakripisyo ng Panginoon Kristo. Nakakalungkot ang daigdig. Ano na nangyari sa daigdig? Nakita nyo? Kaya nakikita ko rito ngayon ay yung humanity ay pabulusok na talaga. We are already in the last days. Nasa na tayo? Nasa mga huling panahon na tayo. May mga hindi ko alam kung anong petsa, siyempre di naman ako propeta ay. Kahit computerin mo ng todo-todo, ako tinaray ko yan na 2064, hindi pa rin yan sure. Wala yun, walang makakasigurado. Kaya ang point natin dito, dapat lagi tayong handa. Sa anumang panahon, hindi natin sinasabi na bukas agad, mamaya agad, walang ganun. Tingnan natin alam ay, pero kumbaga, we are already in the last days. Nasa mga huling panahon na tayo. Dapat gano'n ang approach, hindi yung pabanjing-banjing tayo. Dapat tag-evangelize, todo-todo ang pagwi-witness, todo-todo ang paghahagilap ng mga naliligaw na tupa. Dapat todo-todo ang pagpapahayag ng banal na ebanghelyo para mas marami pang maligtas. Mag-post kayo ng sa Facebook nyo ng mga Bible verses, ng mga pagwi-witness, yan. Dapat ang natupag nyo, hindi ko na anong mga kapalpalan ang ikinakalat nyo. Nagpapakapuyat sa mga kabubuhan. Anong naitulong yun sa'yo? Sige daw, mag-isip kayo. Anong mga pinagpuyatan nyo? Anong mga pinagpaguran nyo ng maghapon? Sige daw. Yung tao ba nakausap mo sa magdamag ay nadala mo sa langit o lalo mong pinalalim sa impyerno? Nakasama mo? Sige daw. Kaya yan ang dapat iniisip ng tao. Na yung ginagawa niya dapat sa kapurihan ng Diyos. Oo, natural, nagkakasala tayo. Pero hindi dapat araw-araw ay nagkakasala ka na nabubuhay ka na sa kasalanan. Ang Christian, dahil sa katawan pa tayo, ay nagkakasala tayo paminsan-minsan. Pero yung pagkakasala mo, hindi yun dapat i-big deal na yun ang buong buhay mo. Lahat ng tao ay makasalanan. Ganon din naman ang mga unbeliever. Yan ang pinaka-hipokrito sa lahat ng hipokrito. Pag nakita nila ang isang na nagkasala, ay kala mo banal-banal sila, pinagtatawanan nila, yung isang pastor ay nagkamali sa ng interpret ng ganitong isang verse, ay grabing nila, sasabihin nila, ay yan ba ang pastor, dapat di grabing makasilip ng pero pag tinignan mo yung nagsasalita mismo, ang pangalo niya yun, magnanakaw mismo yun. Yung tahilan sa mata niya, hindi niya nakikita. Yung poste sa mata niya, pero yung muta na napakaliit ay sinisilip-silip niya yan. Pero sa kanyang poste ang nasa mata niya. Magnanakaw, papangalo niya, baboy ang buhay. Pero yung pastor nagkasala ng konti, grabing makasilip yan, yung mga yan. Binibigdil nila yan, patalsikin yung pastor na yan. At ay daming churches sa ganyan. Nako. Kaya may mga pastor na kawawa na talagang mga hipokrito ang membro, mga baboy ang buhay ng mga membro. Pero ang lalakas ng loob na patalsikin na minsan lang nagkamali yung pastor ng kaunti, ay binibigdil na nila yan. So kawawa. Talagang last days na talaga tayo. Yan ang masasabi ko sa inyo. Yung mga kabutihan na pinagagawa mo, binubura nila yan sa isang tuldok na pagkakamali mo. Ganyang kabobo, kapatal ang mga tao ngayon. Yung isang kopon ba na napakalinis, gugurumusin nila yan dahil minakita sa isang tuldok. Ganyan sila ka abnoy ang mga tao ngayon.
sa dami mong mga pinagagawang mga pagtulong, mga kabutihan, babaliwalaan nila lahat yun sa isang beses lang na sa tingin nila ay isang mali. Kahit wala ka mang mali, sa tingin lang nila yun. So ang Panginoon Jesucristo ay perpekto, wala siyang pagkakamali, hindi siya nagkakasala kahit anuman. Pero tayong makasalanan na bulok ang buhay ay sinagip niya at iniligtas niya. Katulad ng illustration ko sa inyo, di ba? Naglulubugan ng mga tao sa karagatan, naglalapitan ng mga pating. Sinagip niya isang tao, sinakmal siya ng pating dito sa sa braso. Inano niya, winagwag niya lang, pero nakagat na siya, inakay niya pa rin yung isang tao. Yung sunod naman, binaba niya yung isang tao, kinagat na naman siya ng pating dito sa binti. Ginanon niya, tinadyakan lang yung pating, nalaglag yung pating, inano niya uli. Tapos yung kauli-uli ng tao na inililigtas niya ay dinudubog na ng maraming pating. Siya ang lumukso. Inangat niya yung tao, tapos pinakit niyang gano'n, siya na mismo ang nilaban ng pating. Ganong katindi. Ang mababaw lang na illustration nung mangyari sa krus. Ang Panginoon Kristo mismo, ang lilamon ng kamatayan, pinatay siya mismo ng kamatayan. Dahil sa kasalanan natin, wala naman siyang kasalanan, perfecto siya eh. Yung katulad yung nasa helicopter, hindi man siya kasama sa lumulubog na barangko, kasarap-sarap ang buhay yun. Doon yung sa helicopter, o papasyal-pasyal, tapos nung napadaan dun sa inyo ay nakita kayong nagurulubugan kayo, sinagip kayo. Iba, tapos sasabihin mo pa yung nagligtas sa iyo, ay, patanga-tanga, yan, nakagat ka tuloy ng pating. Nako, yan ang approach ngayon ng mga tao. More kay tagpakumbabang Panginoon Kristo, sasabihin tao lang. Nakita nyo yung logic ng mga tao ngayon na abnoy? At more kay tagpakumbaba yung Panginoon Kristo, Diyos na nagkatawang, sasabihin tao lang daw. Bakit nagugutom? Tao, siyempre nagkatawang tao. Bakit natutulog? Nagkatawang tao nga. Anong kabubuhan na naman ang pumasok sa mga kulto? Kini-question nila ang Panginoon Kristo. Para nga yung nagsagip ng apang, bakit siya lumukso sa tubig? Bakit siya nakagat ng pating? Bakit siya inakat yung tao para umakit doon sa lubid? Nakita nyo, abnoy yung ganong logic na kini-question nila ang Panginoong Jesucristo na nagpakumbaba ng lahat-lahat para iligtas tayo, binablasphemy pa nila. Nakakalungkot. Di ba? Yan, kaya ang kulto yan na yan eh. Sa tingin ko, pag yung mga kultong yan ay napunta sa impyerno, napakalalim siguro ng impyerno na mapupunta dahil grabe ang kaparusahan. Puro blasphemy kasi ang lumalabas sa bibig nila. Yung Diyos na nagkatawang tao, iniinsulto nila araw-araw sa mga katuruan nila. Ako, ang iniinsulto ko rito ay mga bobong tao, mga estupido. Yan ang iniinsulto ko, mga taong mga blasphemous. Pinagtatanggol ko ang Diyos, ang banal na kasulatan. Nararapat lang sa kanila yun. Nagagalit sila. Bakit niyo ako? Pero yung Diyos, inaano-ano lang nila. Hindi sila nasasaktan, di ba? Inaano-ano lang nila yung Diyos, minumura-mura. Pero pag silang pinagsalitaan ng talagang masasama na bagay lang sa kanila, nasasaktan sila. O, di ba? Ang emosyon nila, abnormal. Ganun kasimple yun. Sensitibo sila sa kasamaan, pero pagdating sa kabutihan ay hindi nila naramdaman, manhid na sila. Ibig sabihin, sa demonyo na ang kanilang pangangatawan, ang kanilang kaisipan, ang kanilang puso ay sa demonyo na. Kasi pagdating sa ramdam na ramdam nila ay ang kasamaan ay tuwang-tuwa sila doon ay nag-i-enjoy yan ay sa mga sa mga prank video. Nakita nila ay niluluko yung tao, ginagawang tanga-tanga habang binibidyo. Pinagtatawanan nila yan. Ganun nakabnoy ngayon ng mga tao. Habang pinaprank yung isang taong kawawa, walang kalam-alam, susukluban ng timba sa ulo, yung mga ganun. Tapos pinagtatawanan, binibidyo siya. Nasa market, di ba? Grabe ang mga prank ngayon na dapat magkaroon nga ng batas na hulihin yung mga nagpa-prank na yan. Para hindi sila magpatuloy ng ganun. Dapat magkaroon ng ganung batas mismo. Iti-trace yung gumawa ng prank video na ipakulong. Para walang gumawa ng ganung paulit-ulit na merong nakita ko sa video na kawawa yung babae na namimili-mili lang naman siya. Kasi sa Amerika yun ganun, sa India ganun din. Sinukluban ng timba, kawawa. Sa ka-video binibidyo siya. Siyempre, patanggalin niya, hindi niya alam kung sino. Nagtakas na yung nagsuklob ng Anong nakakatawa doon? Sige daw, tanongin ko kayo. Kung Kristiyano ka, anong nakakatawa doon? Na yung tao ay pinagmamalupitan, tinotorture siya, binababoy siya ng kapwa niya tao. Bakit yung mga nagko-comment ay tuwang-tuwa? Ibig sabihin, abnormal lang tao ngayon, hindi na makatao ang kanilang ugali, kundi makademonyo na. Nakita niyo? Mas gusto nila na nasasaktan ng tao at binababoy, pinaglalaroan. Yan, dapat yan ang ma-realize nyo. Dapat yan ang ating makita ng malinaw na hindi na normal ang daigdig ngayon.
Kaya kinakailangan talaga natin mag-evangelize. Kinakailangan ng ganitong mga uri ng pagtuturo at aral para mamulat sila. Kailangan makita nila na ang Panginoon Kristo ay nagsakripisyo at lahat ay ginawa niya para sa atin. At dapat ipagpasalamat natin ang kanyang incarnation, yung pagkakatawang tao niya rito ng permanente. Hindi reincarnation mali yung katuruan na reincarnation. Paulit-ulit at palipat-lipat, hindi ganun. Kamangmangan yun. Ang Panginoon Kristo ay one time lang yan, nagkatawang tao siya ng isang beses, permanente na yun. Nag-resurrect siya, ay talagang hanggang sa eternity. Ang ikalawang persona ay mayroong katawang tao, pero glorified body. At makikita natin siya ng mukhaan sa future. Pag tayong lahat na rito ay namatay at wala na tayo sa daigdig, makakasama na natin ang Panginoong Jesus. Yung Diyos Ama, hindi siya nakikita. Yung Holy Spirit, di siya nakikita. Pero ang Panginoon Kristo ay makakausap mo yan sa langit. Pwede kayong mamasyal dito sa New Earth. Pag ito ay naging bagong lupa na, di nagpapasyal-pasyal kayo sa Hardin ng Eden kasi bubuhayin ng Hardin ng Eden. Ibabalik, mas maganda pa siguro at mas malaki na ang Earth. Meron pating New Jerusalem. Isipin nyo, yan lang dapat ang mga pinapangarap ng tao. Yung iba kasi, ang bababaw ng pangarap ay, ang pinapangarap lang nila ay, sana makapunta man lang ako dun sa mall. Ay, naku, babaw. Ano yun? Bulod. Sana man lang yung mga ganun, ang bababaw. Ang dapat pinapangarap ng tao ngayon ay makasama natin ang Diyos sa walang hanggan, sa eternity. Makausap natin ng personal ang Panginoong Jesus. Ang tanong, meron bang ganun? Nangangarap na tao ngayon? Meron ba? Tayo po ay manalangin. Diyos sa mga Panginoon sa lahat, maraming salamat sa inyo pong biyaya sa amin. Pinapasalamatan ka namin na sa kabila ng kasalanan ng lahat ng mga tao sa daigdig, mga kababoy na pinaggagawa nila, mga kamangmangan, ay kayo ay gumawa ng pamamaraan ng kaligtasan. Buwaba po kayo rito mula sa kalangitan at nagpakumbaba, nagkatawang tao, nahayag sa laman. Maraming salamat Panginoon at nagsakripisyo ka po ron sa krus. Salib na kami Panginoon mamatay sa future sa impyerno, ay kayo na po ang namatay para sa amin sa krus. Ang kinakailangan na lang po ay ang tanggapin namin ang inyo pong biyaya, ang inyo pong regalo sa amin, ang pananampalataya, ang maniwala kami sa iyo ng buong puso at buong isip bilang aming personal na Panginoon at personal na tagapagligtas. Maraming salamat po, Panginoong Hesus, sa iyo pong biyaya. Pinasalamatan ka namin sa lahat-lahat ng iyong biyaya sa amin. Purihin ka po, O Diyos Ama. Maraming salamat po sa pagpapadala po ng aming Panginoong Hesus sa kanyang sakripisyo. At ganoon din sa Banal Espiritu na nagpapaliwanag sa aming patuloy ng iyong balasita. Maraming salamat. Sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Purihin po ang Panginoon.